Ang aklat ay isang napakahalagang bagay para sa ating mga mag-aaral. Dito, makakakuha tayo ng maraming impormasyon. Mahalagang malaman natin ang iba't ibang bahagi nito. Kaya ngayong araw, tatalakayin ko sa inyo ang bawat gamit nito. Ang aklat ay binubuo ng 9 na bahagi. Una ay ang pabalat. Ito ang takip ng aklat. Makikita rin dito ang pamagat ng aklat at ang pangalan ng author ng aklat. Pangalawa ay ang pahina ng pamagat. Nakasaad dito ang pamagat ng aklat at pangalan ng author nito. Pangatlo ay ang pahina ng karapatang sipi. Makikita sa bahaging ito kung sino ang nagpalimbag ng aklat at kung kailan ito ipinalimbag. Pang-apat ay ang paunang salita. Nakasaad dito ang dahilan kung bakit isinulat ng author ang aklat kasama ang paliwanag sa paggamit nito. Panglima ay ang talaan ng mga nilalaman. Makikita rito lahat ng paksang tinatalakay sa aklat at kung saang pahina ng aklat matatagpuan ang mga ito. Pang-anim ay ang katawan ng aklat. Ito ang pinakamahaba at pinakamahalagang bahagi ng aklat na naglalaman ng mga teksto at mga ilustrasyong kaugnay na pinapaksa o tinatalakay ng author o mga autor. Pang-7 ay ang talahuluganan o glossary. Nakatala rito ang mga kahulugan ng mahihirap na salitang ginamit sa aklat. Ang pang-8 ay ang bibliografiya o sanggunian. Ito ay listahan ng mga ginamit na sangguniang aklat, pahayagan, magasin, at iba pa na nakaayos ng paalpabeto. Ang panghuli ay ang index. Nakasaad dito ang mga pangalan, mga paksang nakaayos ng paalpabeto, at ang pahina kung saan matatagpuan ang mga ito. At yan ang iba't ibang bahagi ng aklat. Sana ay nakatulong sa inyo ang impormasyon na ibinahagi ko. Ako si Patrick Abiel D. Pahanconi na nagsasabing, tara na at tayo magbasa!